O si what's up mga kabosay, welcome to channel guys. So for today's vlog, itatanim na natin tong ating ginawang project na magandang libari. So gamit natin yung banyan mga kabosay. So itatanim natin sa mas malaking training pot mga kabosay dito. So dati nakatanim dito sa ating mineral water. So meron ako nakita dito ng mga bakanting pot na ganito. So dito natin nilalagay para medyo magandang tingnan naman yung ating project na banyan na paggawa ng magandang libari. So ayan po mga kabose yung ating ginawa. Ayan. So sundan nyo lang po yung huling upload ko kung paano gumawa nito. So makikita nyo po doon yung proseso nito kung paano natin ginawa. So bali 2 peraso guys, tsaka ito. So itong isa na to babaklasin din natin. Papakita ko sa inyo kung anong itsura niyan mga kabonsay. So guys, huwag natin patagal na pasukan na intro. Kaya intro, asok! Mga kabonsay so ito yung isa doon sa ginawa natin. Yan. So nasa lumang video ko. Yan. So dinagdagan pa natin biniyak pa natin yung kahapon. Ayan. Para talagang lumapad yung kanyang buka ng libari niya mga kabonsay. Ayan. So training pa rin po ito, on training pa rin. Ayan. So banyan po ang ginamit natin dito, banyan. So magandang gawin tong ganitong style sa banyan na halaman mga kabonsay. Ayan. So gagawin natin, babaklasin din natin itong isa na to. Titingnan natin, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya guys. So guys, baklasin natin to para makita rin natin. Pagsasabay na natin ang tanim to mga kabosay tsaka yung isa. Grabe lago. Kita nyo guys Sambu na yung lupa niya, yung riverside niya. Sobrang dami ng ugat nito. Tignan natin. So ito guys, ito yung sinapin natin sa ilalim niya. Nakasapin yan dyan para yung ugat niya pabuka. So huhugasan natin ng tubig to guys para mas makita ninyo mga kabonsay. So nalinis na natin. So tingnan nyo yung itsura niya. So mas mababa po ito kaysa dito sa isa natin ginawa. Tingnan nyo yung sukat niya. So ito po mas punggok ng kaunti. Yan. So linisan muna natin. So tatanggalin na natin yung mga ugat-ugat yan mga kabonsay. Tanggalin na natin yan. Yung mga hindi natin kailangan na ugat, tatanggalin na natin muna yan guys. So ganyan lang yung mga kabonsay. So nung umpisa ginawa natin dito, pinag-apat natin. Biniyak natin sa gitna at pinag-apat. So ngayon kagaya nito, bibiyakin ulit natin yung mga kabonsay. So medyo lumapad na siya. So ang gagawin natin, bibiyakin ulit natin. Bibiyakin ulit natin mga kabonsay. So guys nabiyak ulit natin. So lalagyan din natin ng kahoy yan dyan. Hindi natin ng kalso. So ganyan guys.
So bali parang naging 5 piraso na yung mga kabonsay. Ito, bibiyakin pa natin to. So, bibiyakin ulit natin yan guys. Tsaka itong isa na to, biyakin din natin yan. So gawa tayo ng kahoy para maisaksak natin dyan sa mga pagitan ng binayak natin para bumuka siya guys. So ito na guys, lalagyan natin ng mga kalso sa pagitan ng binayak natin para bumuka siya. Dahil kapag hindi nyo po nilagyan ng kalso yan, eh magdidikit po ulit yan mga kabonsay. So itong proseso na to ay mapapabilis po yung pagbuka ng ilalim niya o ng trunk niya o ng base niya o ng nibari niya para mag-tapering po siya mga kabonsay. O tingnan nyo kung gandang tingnan nyo. So tiyaga lang po mga kabonsay, tiyaga para makagawa ng maganda. Yan. So ganyan din yung mga kabonsay oh. So tapos itatanim ulit natin mga kabonsay. Yan. So ito yung ito matagal ko nang pinutol to kaya tingnan nyo medyo naghihilom na siya. So itong isa kapuputol lang natin kahapon. Ayan. Nilagyan natin ng stick well yan o wood glue. Ayan. So ito bawasan natin ang ugat. Guys, so ganyan guys. So ganyan lang pagtanim. Ang cute niya. Nakakatuwa. Diba? So ang proseso nito mga kabonsay, so ito yung magiging, itong isa na to, ito magiging first brush niya. Tapos magpuputol tayo dito. Yung tutubo dito sa kabilang to, dito mag second branch. Tapos yung tutubo dito sa ibabaw, dito tayo kukuha ng ulo at saka back branch mga kabonsay. Medyo matagal pang proseso to, pero nagagawa naman natin kahit matagal mga kabonsay. So ganyan din dito sa isa. Ito sa ating isang ano. So ito medyo mas mataas ng kaunti ito. Mas maganda guys kung ganitong medyo mas mataas ng kaunti. Ganito yung tapering na rin siya mga kabonsay. So itatanim natin dito sa training pot na yan para kahit nasa training pot siya pwede na rin siyang pan-display sa bonsai natin. Maganda pa rin tingnan kaysa doon sa naka mineral water. Pero walang problema doon sa mineral. Kung wala kayo, pwede din naman doon kasi ito mga to, doon din dati nakatanim sa mga mineral water yan mga kabonsay. So, tanim na natin mga kabonsay. So mga kabonsay, tanim na natin to. So, ito nga gagamitin kung ano na to. Pot na to. Plastic pa rin. So, una nilagyan natin mga pebbles. Dahil meron ako ditong pumice rock na galing sa construction, sinugasan natin. Kinuha natin yung malalaki, yun ang inuna natin. Pero kung wala namang malalaki, okay lang din kahit pare-pareho sukat. Pero mas maganda kung meron sanang maunang mas malaki mga kabonsay. Tapos syempre, river sand. River sand ang gagamitin natin mga kabonsay. River sand ko may halong pumice. May halong pumice rock mga kabonsay. Dito sa baba. May halong pumice rock.
So guys, so ganitong style, diskarte. So ang gagamitin natin, platong lumang plato to. Ano to yung mga kabosay, hindi na ginagamit, plastic din plastic. So ganyan lang ang diskarte. Ilalagay nyo dyan. So tutukan natin para mas makita nyo Yan. Tapos saka natin ilalagay itong halaman natin. So para yung ugat niya mga kabosay nakabuka pa rin. Dahil pag hindi natin nilagyan ng plastic yan, yung ugat yan pwedeng tumusok ng paganon. O yung mga ugat dito sa tutubo dito sa ilalim pwedeng tumusok pababa. Pero kung may sapin, pabuka lang po yung mga kabosay. So parang ganun yung idea niya guys. So next na gagawin natin syempre, lalagyan ulit natin ng lupa. Sa baba kasi yung aking buhangin, kaya ano po ako. Lagyan ulit natin ng reinforcement guys. So ilulubog nyo pa rin muna. Nakalubog pa rin muna yan siya guys. Tapos kapag alam nyo na stable niya o buhay na, pwede nyo nang kutkutin itong nasa ibabaw para palabasin yung mga ugat ng mga kabonsay. Mamaya didiligan natin. Makita nyo. Yan. So bali ganyan po ang itsura ng mga kabonsay. So yung isa tatanim din natin guys. So guys, ito yung isa. Tanim na rin natin mga kabonsay ang isa na to. So ganun pa rin, nilagyan natin ng plato pa rin, plastic na plato. So saka natin siya lalagyan ng lupa ulit mga kabonsay. So mga kabonsay, dahil mababa yung ating halaman, mabubunot siya. Kaya ginawa natin, tinali natin dito sa pinakang plastic niyan mga kabonsay. So ayan, so, tinali natin yan guys. So pwede ring dito nyo na itali sa pinakang training pot, pero ako dito ko tinali mismo sa ano niya, sa pin. So ganyan na magiging itsura ng mga kabonsay. So lagyan natin ng lagyan na natin ng buhangin yan. So guys, naitanim na natin. So gagawin natin, diligan natin para mas makita natin kung ano yung itsura nila. Diligan natin guys. Dagdagan pa natin ang buhangin yan. So kahit medyo nakabaon muna mga kabonsay, okay lang yan. So guys, so ito na po yung ginawa natin. So ginamit ko dito kaya may nakikita ko medyo malalaking butil ng buhangin. Pumice rock po yan na hinaluan natin ng river sand mga kabonsay. So ito na po yung ginawa natin. Yan. Kung medyo gumagalaw-galaw, pwede nyong itali dito sa mismong training pot ninyo. So yung ginawa ko dito sa isa, doon ko tinali sa plastic na ginamit natin na sapin niya mga kabonsay. So yun guys, sana may natutunan kayo. Yung unang upload ko, balikan ninyo kung paano, tinuro ko ito kung paano gumawa ng ganitong project ng banyan, yung magandang nibari niya, magandang base, magandang ugat mga kabonsay. So dito naman, tinuro natin kung paano magtanim. So yun guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe at syempre God bless po mga kabonsay. Maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta sa channel ko, sa lahat ng mga nanonood, followers natin, subscriber natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. So guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe at syempre God bless po mga kabonsay. Maraming salamat po. Thank you.